Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung nangyaring kaguluhan sa Mindiola. Alam naman natin at hindi nalingid sa ating kaisipan at kamalayan na nagkaroon nga ng malawakan o malakihang rally sa iba't ibang dako ng Pilipinas, especially dito sa Metro Manila. So dahil po yan sa nangyayaring malaking korupsyon sa loob ng ating gobyerno. Yan sa mga nakaupong mga congressman, senador, at mga iba pang may matataas na posisyon sa gobyerno na lumulustay ng mga tax na hinuhulog katulad nating mga simpleng mamayan lamang. Diba? So tayo, bayad tayo ng bayad ng taxes natin para sa government na akala naman natin ay para sa ikauunlad ng Pilipinas, pero iba pala ang gumagamit. Napupunta lamang sa personal na bulsa ng mga nakaupong mga buwaya. Pero hindi muna yan ang pag-uusapan natin dahil sa susunod na natin pag-uusapan yung bagay na yan. Okay guys, so before anything else guys, before tayo mag-start, gusto ko muna sa inyong introduce itong Nutrigo mga kaibigan. Tignan nyo po. Ayan. So ito po yan. So try nyo na po ito sa TikTok. So maganda po ito especially sa mga nagda-diet. At nakakaganda rin to ng kutis mga kaibigan. May benefits siyang ganon. At take note guys, itong product na to is zero fat, zero sugar, zero preservative din po siya. Dahil fullness po ito ng fiber. Kaya pasok na pasok ito para sa mga nagda-diet. Okay? So sa TikTok, ang pagkakalam ko meron silang promo, pag bumili ka ng 12 bucks na ganito, may libre kang isang magandang payong at mug. So napakaganda. I-try nyo na po ito mga kaibigan. So without further ado, umpisa na natin yung topic natin. Let's go! So yun mga kaibigan, so ayon sa balita, ito sa mga nakalap natin na source, sa internet. Ayon sa pinagsamang ulat mula sa mga credible na sources, ito yung mga nalalaman na impormasyon tungkol sa bilang ng namatay at nasaktan sa Mindiola Rally noong September 21, 2025. Okay? So isang lalaki daw ang namatay na nagpoprotesta. Na namatay siya dahil sa saksak. So yun yung mga nakakalungkot na nangyari sa rally na yon. Mamaya meron pa tayong hugot dyan bago matapos tong video na kaya manatili po kayo nakatutok. So yun, meron daw isang lalaki na namatay na dahil sa saksak, so hindi siya sa tama ng bala. At meron ding isang video na in-upload yung isang balita. Di ko lang kasi agad na screen record yun ang pagkakamali ko, kaya hindi ko siya maipakita ngayon sa inyo. Na sinasabi doon na wala doon namatay. So pinipilit niya ng isang nakalimutan ko yung pangalan. Basta yun. Chief siya ng mga pulis. So yun nga, wala daw namatay, pero meron binalita yung TV5 na merong namatay. Tapos sa kabilang istasyon naman is wala daw namatay. So yun lang ang nakakapagtaka doon. So pilit na ipinagtatakpan yung tunay na nangyari para hindi maisiwalat lahat. Okay? Tapos ito pa. Ito yung mga nasaktan, Sabi dito, ito yung mga pulis, humigit kumulang 95 na pulis ang nasaktan. Okay, totoo yan. Nakita ko rin sa video, naawa ako actually sa isang pulis na binugbog ng mga tao. Okay, yung mga nag-rally. Tapos, mga sibilya, o yung mga nagpo-protest, 76 na civilian ang naulat na nasaktan. Tapos ito pa, may ulat din na 48 iba pa ang narush sa JRRMMC Hospital mula sa Mindiola Clash. So maraming nasaktan, maraming sugatan dahil sa nangyaring rally na yan. Kaya yun ang nakakalungkot. And ito, based sa mga nakita kong video, mahati ka talaga Pwedeng papanig ka sa polis at pwede ring papanig ka sa mga nagpoprotesta. Okay? So ngayon, before that, gusto ko munang ipakita sa inyo yung video na to. Okay? Watch this.
Kinakalagkad. Putang ina, patay. Putang ina nyo, patay kayo mo. Kayo. Hoy! Gago! Bondas boy. So, ayun na nga mga kaibigan, So, nakita nyo naman na una, yung mga pulis, merong isang lalaki na hinuli nila, yun nga lang nakakalungkot kasi ba't ganun ang ginawa nila? Diba? So, parang kinaladkad, tapos binuhat, tapos ibinagsak. Alam nyo, nakita ko yung video niya, parang sinadyang binagsak eh. Tapos narinig nyo yung ulo, parang bumagsak talaga sa floor. Dapat hindi dapat ganon. Dapat inano pa rin nila, dinala pa rin nila ng maayos. Kasi sa ganun pinakita nila, lalong natitrigger yung mga realista sa ginagawa ng mga pulis. Though, wala akong kinakampen dito, even mga realista or mga pulis. Dito kailangan lang natin maintindihan na hindi po tayo magkakaaway. At yung mga nag-rally, tandaan niyo po yung mga kapulisan is hindi po kaaway. Sumusunod lang din po sila sa batas. Ang nakakalungkot nga dito, minsan labag sa kalooban nila na sumunod, na protektahan pa yung mga buwaya sa government. Pero wala silang magawa. Kailangan nilang sundin yung protocol kasi yun ang trabaho nila. Panatilihing safe at ligtas ang lahat. Pero yun lang sa nakita natin sa video. Kinaladkad din yung aso, hinihila pa, parang hindi tao, tapos yung binagsak pa. Tapos ito pang nakakapagtaka, yung sa isang video, makikita po natin na yung pulis gumamit ng baril. Anong laban ng mga tao? Paano kung meron pang nadamay ng mga ibang tao? Aminin natin sa totoo, maraming pumunta po, na hindi naman talaga sumama sa rally. Marami doon is isyoso lang. Marami doon ay gusto lang manood. Totoo po. Yun po yung katotohanan po doon. Actually, isa po dapat ako sa pupunta doon para sana mag-vlog or manood. Kaso hindi ako tumuloy kasi yun ang isa sa naiisip ko baka maging magulo talaga. So yun lang mga nakakalungkot. Though andun din yung side talaga na awa din ako sa police na isa, yung di ko na may papakita dito sa video pero meron talaga alam ko nakita niyo yun, kumalat din yun sa mga social media na yung police talagang pinagsusuntok din ng mga tao. Pero ito, sabi sa mga balita mga kaibigan, maaaring planado yung mga nanggulo na yon. Diba? So, yung kumakalat din na ibang video na nanggugulo yung mga tao, alam mo yun, sa nakikita ko doon, ilan yung mga nakaitim na nakatakip ang muka. Hindi nila alam yung mga ginagawa nila parang gusto lang nilang makigulo. Yun lang ang nakakalungkot kasi mapapansin mo yung mga taong pumunta sa rally para ipaglaban lang yung karapatan, para pababain yung mga korap sa gobyerno. 'Di ba? Para pababain sa pwesto. Hindi nila gusto yung manggulo. Hindi pa naman po umaabot sa ganon. So iba na yung mga kaisipan ng tao ngayon. Unlike dati. Hindi naman natin sinasabi na hindi talaga marurunong yung mga tao. Pero ibang-iba na po ngayon. Andito na tayo sa era na meron ng social media, na meron ng kakayahang makapagsalita ang bawat individual.
Kaya, hindi na kailangang idaan pa sa dahas or sa katulad ng mga ginawa ng mga rallyista na yon. So ibang-iba na po. So, yun lang yung nakakalungkot mga kaibigan na hindi po tayo yung magkakaaway dito. Hindi tayo mga rallyista at hindi rin yung mga pulis. Sila ay sumusunod lamang po sa utos sa kanila, sa protocol na meron sila. Ngayon, ito. Sa tingin po ba natin, ano kaya ang nangyari? Ano na bang nangyari after ng rally? Di ba? Parang wala din naman. Di ba? Hanggang ngayon, wala pang nananagot sa kurap. Even yun sa mga mabababa pa, even yun sa mga matataas na mga nakaposisyon sa gobyerno. As in, wala pa. Hindi natin alam kung anong mangyayari talaga dyan. Hindi katulad nung dati, nung nagkaroon ng people power na talagang napababa, napatalsik talaga si Marcos Sr. Pero ngayon, wala po talaga. Wala pang nangyayari. Hindi natin alam kung talagang magkakaroon ng hustisya dahil sa mga buwayang yon. Minsan nga parang napapaisip ako, parang wala rin kahihinatnin yan eh. Parang wala ding mananagot. Tulad ng sa sabong, yung mga namatay dahil sa sabong. Ngayon, wala nang issue sa kanila. Tumahimik na yung issue na yon. Hindi na pinapansin. Diba? Yan ang nakakalungkot dito sa ating gobyerno na parang walang lahat ng kailangang panagutin, basta may pera, alam mo yun, nakakalusot sila. So, dapat mga kaibigan, magkaisa tayo mga Pilipino. Hindi yung ganyan na hati po tayo. Pumunta sa rally, iba-iba yung ipinaglalaban. Tandaan nyo, ang gusto naman ng lahat is mawala yung kurap sa gobyerno. Pero pagdating ng mga tao, iba-iba mga, alam mo yun, mga politiko yung isinisigaw. Na sinisiraan pa yung isang ganitong politiko, sinisiraan din si isang ganito. Which is not good, mga kaibigan. Dapat magkaisa para mawala talaga yung mga ganyan. Hindi yung ganyan. Na ang nangyari is parang naging halalan lang ulit. Ang pangit, hindi siya katulad ng people power nung nakaraan. Dumasabi natin na matatalino ang tao ngayon. At mas may kakayahan na magsalita na yung mga bawat isa. Ayun. Pero ang kinaganda kasi, nung panahon ng dati, nagkaisa talaga ang mga Pilipino. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng saysay yung pinaglaban nila na rally. Malakihang rally din nun, nung panahon ni Marcos. Pero ngayon, ano nangyari? Walang nangyari. Mas pinairal pa ng bawat supporters ng partidong ito yung pride nila para sa sinusuportahan nila. Ngayon na mangyayari niyan mga kaibigan, parang mawawalang saysay yung ginawa ninyong pagprotesta or yung sa malakihang protesta. Diba? Baka sa huli niyan, walang mananagot. So, sino ang kawawa? Tayo mga Pilipino pa rin po. Bakit? Hindi mabibigyan ng hustisya yung mga ninakaw sa atin. Biruin nyo ito, isipin nyo ito mga kaibigan. Kahit bumili tayo ng kahit magkano lang sa kahit anong fast food or convenience store, tignan nyo yung mga resibo nyo. Ang lalaki, ang tataas, ng tax, ng added value tax, even maliit lang ang bibilin mo, maliit na presyo lang, or even malaki. Kada 5 duling, meron tayong binabayarang tax, mga kaibigan. Yun ang pagkakamali ng karamihang Pilipino, mas pinairal pa nila yung pride nila para sa sinusuportahan nilang politiko. Dapat hindi po ganun. Nagkaisa dapat ang mga Pilipino. Hindi yung pride para sa sinusuportahan. Dapat nagkaisa tayo. Na talagang magkaroon ng hustisya. Magkaroon ng kung sinong mananagot. Na pinaka head ng magnanakaw ng crocodile na yan. Wala. Talagang parang naging politika lang talaga. Oo, may mga sumisigaw na say no to corrupt. Yun nga ang sinisigaw ninyo.
natin. Yun nga, sinisigaw natin, pero hindi naman tayo nagkaisa para mawala talaga yung mga buhayan sa government at para magkaroon talaga ng hustisya. Yun ang nakakalungkot. Tandaan niyo po mga kaibigan, wala tayong pinapanigan na kahit sinong politiko dito. Even sa mga pulis at sa mga nagrarally, gitna po tayo kasi nga ang inaan lagi ng channel ko, even ako, is dapat magkaisa ang Pilipino para maging maayos talaga lahat. Yun lamang po mga kaibigan. And I think hanggang dito na lamang po itong vlog na to. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong video dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at TikTok. I-follow nyo po ako doon. So guys, see you on my next vlog. Bye!